Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. It's your girl, Clouds Time. Kung bago lang po sa channel ko, please pakipindot naman po ng subscribe button dyan sa baba. Paki-like na rin po ng video na to kapag po nagustuhan nyo and may matutunan kayo. So ngayong araw po, andito ako sa loob ng kotse ko kasi medyo malamig po kasi sa labas. And sa loob kasi po madilim, kaya naisipan ko po na dito na lang ako mag-vlog dito sa loob ng car ko. So ngayong araw, pag-usapan naman po natin yung mga deductions or kung bakit maliit na lang yung natitira sa sweldo ko. So ito po yung mga deductions na tinatanggal sa paycheck ko or yung mga tinatanggal po sa paycheck ko is yung mga taxes. Ayan. So ang unang taxes po na tinatanggal sa akin is syempre yung federal taxes. Yung federal taxes po is napupunta po yun sa government ng United States. Ayan. So, required po talaga yun na tanggalin. Ayan, yung federal taxes. And then, yung Social Security, which is yung matatanggap natin kapag nag-retired tayo, yun yung pension na makukuha natin kapag na-reach na natin yung edad natin, like I think 65 or 67 years old is pwede na po kayo mag-retired. Or yung iba naman kapag 62 years old na, pwede na rin po silang mag-early retirement. So yun po yung kinakalta sa akin. And then yung another one naman po is, or another tax na kinakalta sa akin is yung estate tax. Ito naman pong estate tax ay para sa state ng Virginia. Ayan. Tulad nga po na sinabi ko sa last na video ko or sa last na vlog ko, ang United States po ay binubuo ng 50 state. And ito pong mga deductions na sasabihin ko sa inyo is tungkol lang po dito sa Virginia. Hindi ko po alam kung meron din pong estate tax ang ibang state, pero ito po yung kinakalta sa akin ng state tax kung saan napupunta po to sa government ng Virginia State. Ayan. And then, yung next naman po is yung Medicare. Ito naman po is yung ating insurance kapag nag-retired na tayo. Again, meron din po itong kailangan na ma-reach na age para makapag-apply tayo dito sa Medicare. So, napaka-importante rin po nito. And ito po is, itong apat na taxes na to or itong apat na deduction na to is laging tinatanggal sa atin or automatic na tinatanggal talaga yan. And syempre, lahat po talaga dito sa Amerika is may tax. Kahit po bumili tayo ng toyo, mantika, lahat po talaga may tax. Kapag bumili po kayo ng sasakyan, ng bahay, lahat po yan may tax. Tinatanggalan po yan ng tax. Ang wala lang pong tax dito is yung mga gamot. Kapag po bumili tayo ng mga gamot or medicine, pag nagkuha po tayo ng ating mga prescriptions, yung mga maintenance natin sa ating health, wala pong tax yun. So, ganyan po talaga sa Amerika. Kaya po, napakaganda rin po siguro ng bansang to kasi lahat po talaga ng tao dito nagbabayad ng tax. Ayan. So, yun po yung mga talagang automatic na natanggal sa atin. And ito pong sunod naman na tatanggalin is yung benefits. So, ito pong benefits na to or benefits deductions na to is tatanggalin naman po to bago tanggalin yung mga federal tax, bago po tanggalin yung mga Social Security, federal taxes, state tax, and Medicare. Tatanggalin po muna tong mga benefits na kinuha ko. So, yung pong mga benefits na deductions na kinuha ko, syempre, napaka-importante po yung medical insurance. Kasi po dito sa Amerika, gagamutin naman po tayo dito. Kung may mangyari sa atin or may emergency, gagamutin naman po tayo agad. Ikumpara po sa Pilipinas na ang dami pa pong tanong, ang dami pang... I-correct nyo po ako kung tama ha. Kasi sa mga napapanood ko po kasi sa balita, na kapag nagpunta sila sa isang ospital, hahanapan po muna sila ng pera or anuman. So, dito naman po is hindi ganun. Anytime, pwede tayo magpagamot or pumunta tayo sa ospital. Tapos, as long as meron tayong insurance,
Kaya napakahalaga po nun. Or kung wala naman po tayong insurance, yun na nga po ang masaklap na tayo po ang magbabayad sa sariling natin, pocket natin. Sobrang bigat din po nun kasi sobrang mahal din po dito ng medical or po nagkasakit tayo at wala tayong insurance. Napakamahal po ng babayaran. So, napaka-importante po na kumuha kayo ng health insurance sa inyong company kung nag-o-offer po sila. And yung ibabayad naman po natin doon or yung idideduct sa atin is partial lang po yun. Kasi mostly, ang magbabayad po nun is yung company natin. And again, iba't ibang company, iba't ibang regulation or iba't ibang benefits ang pwede nilang i-offer sa mga employee nila. Ang para sa akin po, yun po ang nangyayari na nagbibigay po ako ng I think $120 para sa health insurance ko. And again, depende po yun sa company. Another benefits or another insurance na kinuha ko sa aking company is yung dental insurance. Malit lang naman po kinakalta sa akin. I think mga $5 lang po. Every 2 weeks po yun. Ayun, by the way, yung sweldo ko po dito is every 2 weeks. So, importante rin po na kumuha kayo ng dental insurance kasi napakamahal po dito ng mga dental procedure. Kapag po nagpabunot kayo ng ngipin, napakamahal po yan pag wala kayong insurance. And most of the time po, yung mga dental facility dito or yung mga dentist, hindi po sila tumatanggap ng pasyente na walang insurance. Kaya napaka-importante po na kumuha kayo nun and maliit lang naman din po yung kakaltasin. Ewan ko lang din po sa ibang company kung paano nila kinakalculate yung deductions sa mga employee nila about sa dental insurance. And yung isa naman pong benefits na kinuha ko na tulad nga sinabi ko, ito yung mga pre-tax deduction or yung after tanggalin yung mga iba pang taxes is yung 401k savings plan. Ito pong 401k savings plan is napakaganda rin po nitong benefits na kukuhanin nyo. Ito po is like nag-invest kayo sa isang stock market. For example po, ang pinapadida ko po sa aking paycheck every 2 weeks para mapunta sa 401k plan is 6% ng aking pay. And then yung company ko po is tatapatan niya din po yun ng I think up to 5% kung di po ako nagkakamali ha. So meron na po akong 11% na ipon sa 401k savings plan ko. Now yung 401k po is para po siyang nag-invest tayo sa isang stock market. Ayan. Ang medyo hindi nga lang po maganda is kapag po mababa yung market or yung stock market or kung saan nyo ininvest yung pera nyo. Kasi mamimili po kayo dun kung saan market nyo i-invest yung pera nyo or yung contribution nyo. So kapag mababa po yung market, bababa din po yung inyong investment. Pero kapag mataas naman po yung market or yung stock market or kung saan nyo nilagay yung contribution nyo, matataas din naman po yung pera nyo. Magugulat na lang po kayo. So, napakaganda rin po nitong isang benefits na to na meron tayong 401k and makagamit din po natin tong pera na to for emergency. For example po, sa company ko, pwede po kami mag-loan. Pero isang beses ka lang po pwede mag-loan. Pwede po tayong mag-loan sa ating 401k and then, kailangan din po natin yung bayaran every paycheck. Every paycheck, yung paycheck ko po is every 2 weeks. So, kinakakaltasan po tayo doon every 2 weeks sa ating 401k loan. Ang kagandahan po nito, yung pong hiniram natin na loan is babalik din po sa ating 401k na savings. So, andun pa rin po yun. Yun nga lang po, we have to pay the taxes na naman or yung fees nila pag nag-loan tayo. And pwede rin po tayong mag-hardship loan. Yun nga lang po, may mga criteria sila. For example po, pwede na tayong mag-hardship loan kapag bibili tayo ng bahay or kapag may mga medical expenses tayo na hindi na natin kayang bayaran, pwede rin po tayong mag-hardship withdrawal sa 401k. Pero ano nga lang po nito, hindi na po siya mababalik sa 401k natin kasi po withdrawal na. Yung lang pong loan ang pwedeng bumalik sa ating 401k savings. So, yun po ang ating 401k savings. And then, ito naman pong tatlong benefits, deductions na kinuha ko, is tatanggalin lang po to sa aking paycheck after na matanggal yung mga taxes.
So, yung una pong benefits, yung tatlo po, yung medical, yung dental, and yung 401k po, is pre-tax yun deduction. So, bago po tanggalin yung mga federal and state tax and social security and Medicare, doon lang po tatanggalin. Bago po tanggalin. Ito naman po is kapag natanggal na yung mga taxes. So, ito po yung mga benefits na after tax deduction. Ito po is napaka-importante rin. Una po is yung retirement pension. Ayan, kung makarating po kayo sa Amerika at kung nagkaroon na po kayo ng trabaho and marami pong binigay sa inyong mga, para po kasi siyang booklet or minsan na-explain sa inyo pag nag-induct na kayo, na ito yung mga benefits na pwede nyong kuhanin. Napaka-importante na kumuha kayo ng retirement pension plan. Ito po is parang social security rin. So, kapag nag-retired po kayo, meron pa rin po kayong pension na makukuha from your company. Yung social security po is from the government. Pension po natin yun. Makukuha po natin yun. And another one is yun nga po sa company. Kapag po ang isang company is nag-offer ng retirement pension plan, 100% po kuhanin nyo yun. Kasi malaking tulong din po nun kapag nag-retired na tayo sa age na maybe 62, 65, or 67, ganyan. So, kuhanin nyo po yun. 1% lang po naman ang pay natin yung kinukuha nila. And then, yung long-term disability. Ito po is mga gamit natin kapag maliit lang din po yung kinukuha dito. Siguro mga less than $20. Ayan. Napakahalaga din pong kuhanin nyo yung long-term disability. Kasi po, kapag po may nangyari sa atin na hindi po tayo pwedeng magtrabaho, for example po, nabalian tayo, ganyan, nasaktan tayo, or yung medical health natin na hindi tayo pwedeng makapagtrabaho, ganyan, na hindi tayo pwedeng bumuhat ng mabibigat, or gumalaw masyado, ganyan, pwede po natin gamitin itong long-term disability. Again, marami pa po syempreng mga paperworks yan, kasi depende nga po yan sa company. Pero kung meron po tayong benefits na ganitong long-term disability, is malaki din pong tulong sa atin. Kaya, number 1, kuhanan nyo din po yan. Ang sunod naman po is at ang pinakahuli na benefits na kinuha ko is yung life insurance. Malit na percent lang din po nito ang kinukuha sa aking sweldo. Yung life insurance po is napakahalaga po niyan para sa atin, sa pamilya natin. Kung sakaling may mangyari sa atin is covered po sila, covered tayo. Kaya napaka-importante rin po na kuhanin natin yung life insurance. So, yan po lahat yung dinideduct or kinakaltas sa aking sweldo. Kaya, for example po, nagsweldo ako in 2 weeks ng 1,500. Yun po yung gross pay. Yung wala pa po lahat na kaltas. Halimbawa lang po yan ha. Hindi ko po sinasabi na yan po yung sweldo ko. Example lang po yan. Na kapag kinakaltas po sa atin is 1,500, ang matitira na lang po sa atin is either $900 or $1,000. Mga ganun po. Ganun po yung figure na example lang po natin na ganyan na lang po yung magiging net pay. Kapag sinabi pong net pay, yun na po yung take home pay nyo na after na po kaltasin lahat ng mga deductions ng taxes and benefits. So sa mga bago ko pong subscriber, sana po kahit papano is meron kayong matutunan na sa aking vlog, and sana po na-share ko sa inyo yung mga questions nyo sa isip nyo, or kung nandito na kayo sa Amerika, kung inofferan din kayo ng mga company nyo ng mga ganitong benefits, sana kahit paano naintindihan nyo, and sana masunod yung advice ko. Kasi talaga, based on my experience, napaka-importante nitong mga benefits na kukuhanin natin. I know na maliliit yung sweldo natin, pero in the long run, it's investment natin to sa health natin, sa future natin. So, napaka-importante talaga na kuhanin natin itong mga benefits na to. So, maraming salamat po ulit sa inyong panonood, sa lahat po na nagko-comment. Maraming salamat po. Sana po is na gustuhan nyo itong napapag-usapan natin. And I wish na marami pa po akong ma-share sa inyo, mga kaibigan, mga kabarkada. So, hanggang sa muli, ako po ulit si Clouds Dime.
And maraming salamat po sa panonood nyo ng Simple Life in America. Bye-bye po.